Hello guys. So welcome back to my YouTube channel. So this is Sir Onin. So ngayon po, itetest naman po natin yung pag-identify ng percentage probability ng certain measurement na ito ay mag-o-occur the series of trials. So ngayon po, nakikita nyo yung data ngayon is about dun sa calibration, yung replicate data ng calibration of 10 ml pipette. So we have here the 50 trials, 1 to 17, then hanggang 50. Then ito po yung mga lumabas na results ng data from that 50 trials of the 10 ml pipette. So now, kung ginawa po siya ng same way, talaga, exactly the same way, but we cannot prevent the random error or randomness ng mga lumalabas na data. So in our this experiment, it will end up na magkameron siya ng mean na 9.982, which is represented by this center ng ating normal distribution. So ang kanyang standard deviation naman or yung pinakang difference ng lahat sa bawat isa, yung distance nila is 0.056. So mababa naman siya, medyo kung mapapansin niyo sa series of measurement natin, halos precise or magkakadikit lang naman sila. Pero when you plot that data in our distribution, it follows the normal distribution. So now let us solve for the probability of the x to be appear as greater than 9.87. So that's the first problem. X greater than 9.87. X less than 9.975. How many percent of the probability that X will be less than 9.75? And then how many percent that the X is between the value of 9.978 and 9.985. So yan po yung ating tatlong problem ngayon in this experimental results ng uh, calibration of 10 ml pipette. And then ang gagawin po natin una para po natin is determine po natin yung Z score ng ating given na value, which is the X. Yung X po dito nabanggit is this 9.987. So, ibig sabihin, yung X daw is greater than 9.987. So, we will identify the Z-score of this 9.987. Then, we find the shaded probability of that 9.987 here in our So, depende sa direction kapag more than or less than. So, now, alam naman po natin na ang ating mean or center is 9.982. So, ibig sabihin yung pinaka-middle value po ng lahat ng value na nag-occur sa calibration ay 9.982. Then, kung mapapansin nyo, X is greater than 9.87 yung probability niya na tataas siya sa 9.987. And we can see that ang 9.987 is mas mataas dito sa ating middle value, which is our mean. So, kukunin natin ang Z-score. Ang Z-score, ito po yan yung 1, 2, 3. Yan po yung niyan, position niya dyan sa mga deviation from the mean na ito. So, let us compute the Z-score of 9.987. So, after we compute the value of the Z-score of the 9.987. So, lumabas po sa result na ang Z-score niya ay 0.89. So, here, positive po yung Z. So, dito po natin siya titingnan. So, that is the value between 0 and 9. So, I think here, yung 89 po. So, lagyan po natin ng guhit. So, ito po yung tinutukoy ng Z-score. Yung distance niya from the mean is 0.89. Now, ngayon, that is our value which is equivalent to 9.987. Ngayon, ang tinatanong sa inyo is yung probability that the X or this X or yung value ay greater than this value. So,
Kung mapapansin niyo po, ang ating i-identify is this ano, this part. Yan. Yan po yung ating i-determine ang percentage or yung area na yan. So now to determine the area of probability of this, we will find on our Z-score table yung uh, area nung 0.89 na Z-score. So let us punta tayo sa Z-score table. So dito po sa Z-score table, kung mapapansin nyo, ang ating pong hahanapin ay 0.89. So titingnan nyo lang po dito sa ano natin, we have the 0.8, positive po siya. Tapos para maging 0.89 po, titingnan niyo naman po dito yung kanyang two digits na ano. So, ang hanapin natin ay 0.09. So, we have 0.09. Then, ite-trace nyo lang po kung saan sila magtatapat, yung 0.09 at saka 0.8. So, we have a value of 0.8133. Make note po na kapag po positive yung ating Z-score, dito po sa shaded area po ng ating normal curve, ang atin pong idine-detect dito sa Z-score na to is this one, itong may kulay na to, itong side na to. Ha. So nabalik tayo dun sa ating ano, sa ating normal curve dun sa ating problem. So ito po yung ating ano area 0.8133. So, ibig sabihin po, ito pong Zena po, ang kanya pong percentage probability ay 0.8133, which is equivalent to 81.33%. Pero ang tinutukoy po niyan ay itong side na to. Like what you see on the shaded region dun sa positive na, yan, dito po, sa positive na zero. Ito po yung shaded region. So, ito po yan. Yang 0.8133. Ito yan. Hindi ito. So, gagawin nyo, since alam naman natin na itong isang buong ito ay equivalent siya sa 1, equivalent po siya sa 1.00 or meaning ibig sabihin 100% probability na ang mga sukat natin ay under this normal distribution. Gagawin nyo po para makuha nyo yung probability nitong area na to. Since yung P po nitong Z na positive na to is ito, 0 point ano, ay ito yan at hindi ito, ima-minus nyo lang po sa 1 ito. So, to find the probability of this area, so we have to uh, P equals to 1 minus 0.8133, which is equivalent to probability or percent probability of 18. Sorry, that's not 18. That is 0.1867, which is equivalent to 18.67% if we translate that into percentage. So meron po tayong 18.67% chance probability that the X will be uh, more than 9.987. Now, dito naman po sa second problem, ang i-determine nyo naman is yung probability na yung x is less than 9.975. Okay? So, first step po ulit, kukunin po ulit natin yung z-score ng 9.975. So, ang magiging answer po ng z-score niya is negative 1.25. So, ngayon punta po ulit tayo doon sa z-score table. Wait lang po, i-trace po muna pala natin yung negative 1.25. So, the negative 1.25 ay dito po siya, here. Since negative po yung z-score natin, titingnan po natin siya sa negative z-score table. So, dito po sa negative z-score table, kung mapapansin nyo po, negative 1.25 po yung hanapin natin. Titingnan niyo po, negative 1.2 po dito sa column na to. Tapos, para maging negative 1.25, so kailangan natin i-plus sa kanya 0.05. So, ite-trace nyo lang uli kung saan sila nagtapat. So, ang kanilang value po kung saan sila nagtapat ay
1056. So, 0.1056. Then remind ko lang po kayo na 'pag ibig sabihin po nung negative na Z, yung shaded area po ay ito po yung tinutukoy nitong 0.056. Ito pong area na shaded dito sa gilid. So when we look up our problem, ito po yung tinutukoy niya. Yan, yung negative, yung 0.056 na nakikita nyo dito sa table. So dito po sa anong ito, yung 1.25 po na Z-score ni 9.75, let us trace po siya. So here, so that is 9.975. So kung mapapansin nyo, less than naman siya sa mean. Ang tinatanong sa inyo, yung probability ng X na siya ay less than 9.75. Okay? So kung mapapansin nyo, kung ito po ay 9.75, ibig sabihin po, ang atin pong magiging sagot ay ito na mismong shaded region. Ano? Kasi po, ito pong mean natin 9.82, so pababa na po siya ng pababa, then 9.975 yung mga area pong ito po yung less than or below 9.75. So our answer for the P or the probability or percentage nito is nandun na po sa nakita natin kanina, yung 0.1056. So, bale yun na po yung magiging sagot natin, yung 0.1056 or yung percent probability po niya is also equal to 10.56%. So, 10.56% po ng mga X dito sa ano is less than 9.975. Ito po yun. Okay? So, I hope clear po itong second problem. Now, punta naman po tayo dito sa third problem. So, dito naman po sa third problem, dalawa po yung Z-score natin na kailangan kunin. Yung pong value natin na sinasabi na ano daw po siya, less than the X. And yun namang isa ay yung above. Bali pong nakikita nyo dito, ito po yung below our X. So, that is 9.978. Ibig sabihin, ah hindi po siya lalapas dun sa value nung X. And then, yung 9.985 naman po, that is the value, that is the maximum. So, ibig sabihin, ang kukunin natin value, yung mga value po na in between 9.978 and 9.985. So, we have to compute the z-score of these two. So, bali po, pag kinumpute po natin yung z-score nitong minimum value, which is 9.978, so, malabas po natin ay negative 0.71. Okay? So, pag kinompute naman po natin itong value ng ating pangalawa, yung maximum natin, 9.985 minus ano, that is positive 0.54. So, if we trace that on our z-score table, yung negative 0.71 ay dito po, negative 0.71 here. Tapos yung atin naman po is yung isa ay ayusin natin. Parang labis pala sa 0.71 'to. Yan. Tapos that's the ano, the 9.978. So yun yung kanyang ano, 9.978. That is the z-score of negative 0.71. So next naman po ay 0.54, which is yung kanyang z-score ay dito magpo-fall. So, 0.54 around here. So, yan. So, that is 9.985. So, bali ang ide-determine nyo, yung mga X, yung probability ng X ay mag-occur in between that two value. So, here, ito po yung ating kailangang malaman. Okay?
So now if we used to see the table again, 'pag po yung negative po, tandaan niyo yung makikita natin sa table ng mga negative na Z-score, ito pong nasa gilid yung kanyang percentage na ina-identify. 'Pag yun naman pong positive, simula po dito hanggang dun sa dulo. So, tingnan po natin yung ating mga percent probability. So, yung ating pong Z-score 1, that is negative 0.71. So, hanapin po natin yung 0.7. Ayun, negative 0.7. Tapos, para maging 71, 0.71 po siya, 0.01 po natin siya i-add, which is here. So, ite-trace lang po natin kung saan sila nagtapat. That is the percent probability, 0.2389. So, 0.2389 po yung unang Z-score. Yan, bale po 0.2389 po. So, ito pong 9.978 na may Z-score na negative 0.71, ito po yung kanyang pinakang zone of probability. So, 0.2389. Ano? Tapos, ito naman pong isa, 0.54, hahanapin din po natin. So yan, hahanapin lang po natin yung 0.5. So we have here the 0.5, tapos 0.04. So para 0.54. Then trace lang po natin, that is 0.7054. So ayan po, bale ba ang probability po nitong ito ay nung z equals 0.54 ay 0.7054. Tapos ito pong isa ay 0.2389. Yung negative po, ito po yung kanyang tinutukoy. Ibahin po natin ang shade. Ito po yung negative, yung green. Then yung pong positive po ay simula po dito hanggang doon sa dulo. Since ito lang po ang ating area na kailangan ima-minus po natin tong side na to doon sa total natin. So bale po para makuha niyo po, ang gagawin niyo po, ima-minus niyo lang po yung maliit na day score o yung pinaka-minimum dun sa mas malaki. Ano? So sa dalawa po, ang maliit po na value is itong 0.2389. Ang malaki po ay 0. So bale ang magiging ano niyo diyan para makuha niyo itong probability nito, 'pag dalawa po yung Z-score natin, ang kadalasan po pinagma-minus lang po sila lalo na pagka nasa nagsag-up po sila dun sa ating shade. So bale po total probability na ang ating X ay mag-o-occur between 9.978 and 9.985 ay equal sa 0.7054 minus 0.2389. So our P is equal to zero point 4665 or 46.65%. So, meron po tayong 46.65% chance na ang atin pong X ay mag-fall in between 9.978 and 9.985. Okay? So, ganun lang po guys or class yung pag-estimate ng probability na mangyari yung isang measured value kapag tayo naggawa ng multiple trials, lalo na pag more than 30 trials yung ginawa natin. So, this normal distribution is a good predictor ng ah, probability na mangyari yung ganong sukat. Ano, if we plot our data in the distribution table. Okay? So, I hope po ay may naitulong po sa inyo itong video para mas maintindihan po natin kung paano itong normal distribution table of the experimental results in analytical chemistry. And
this is statistical treatment for random errors. Okay? So, bago po tayo sana po mag-iwan po tayo ng bukas or ng like, and also don't forget to subscribe on our channel kung bago ka pa lang po dito sa channel na 'to. So, that's all for this video, and God bless you all, guys.